I will review my subscribers' video thumbnail. Kung gumagawa ka man ng thumbnail at gusto mo malaman ang opinion at rate ni Rod TV, tapusin mo ang video kasi baka sa susunod kong upload, thumbnail mo naman ang i-review ko. Pero bago nga tayo magpatuloy, mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Dreamboard Films, kay Gia Entertainment, kay Angie Beauties, kay Arjun Martinez, and kay John Mags. Abangan mo pala sa gitna ng video yung question na itatanong ko para ma-shoutout kita. So, disclaimer alert. I'm not a professional graphic designer or thumbnail expert. Ako lang po ay isang YouTuber na may alam sa mga thumbnails na pwedeng mag-lead sa pagka-viral ng video mo. I'm doing this rin talaga para makapagsukli sa support na binibigay nyo. My opinion and rating will be based on my experience, so pwede nyong sundin, pwede nyo namang hindi rin sundin. My goal here is to help you to improve your click-through rate para mas mag-improve pa ang paggawa nyo ng mga thumbnails. So this is Rod TV Thumbnail Review Episode 1. So paano nga ba ako pipili ng mga random subscribers natin ngayon? Una ko palang naisip is yung mga loyal ko pong subscribers na palaging nanonood sa mga videos ko at palaging nagko-comment ng mga feedbacks nila. Unahin natin si Banrich Vlogs. Bukod pala sa i-review ko yung thumbnail nyo, parang napaplug ko na rin yung mga channels nyo. So punta tayo sa videos niya, hanap tayo ng thumbnail na pwede natin i-review. Actually, ito yung pinaka nagustuhan ko, itong Ultra Winds Mountain Resort. So based sa kanyang title, no, parang travel vlog ito. Syempre, pag travel vlog, we need to showcase the beauty of the place na vina-vlog natin. So dapat yung pinaka-visible na image sa thumbnail is yung place sa video na hina-highlight mo. Syempre, when we search travel vlog sa YouTube, makikita natin dito yung mga thumbnail nila is yung pinaka-place na agad. Tapos sobrang minimal na edits na lang yung ginagawa nila. Tapos nilalagyan na lang nila ito ng text. Doon naman sa thumbnail mo, Sir Banrich Vlogs, no? I acknowledge na you know the basic elements of a thumbnail kasi nandito yung mukha mo, yung text, meron kang stickers. Kasi alam ko naman na hindi lahat matyaga mag-download ng mga iba't ibang image element para sa ating thumbnail. So, good job para sa bagay na yan. Siguro I want you to improve na lang is yung thumbnail quality kasi para sa akin medyo mababa yung quality niya dito. Hindi siya HD tignan. Siguro dahil nakailang export ka na rin sa mga editing apps, no? Or baka mali lang yung thumbnail size na nalagay mo. Kaya medyo mababa yung quality. Second is bawasan na lang siguro natin onte yung mga elements na linagay natin sa ating thumbnail para hindi masyadong overcrowded tignan yung thumbnail na ginagawa natin kasi dumaan din ako dyan na kung saan sobrang na-excite ako mag-design ng thumbnail. Sobrang dami kong nilalagay-lagay na kung ano-ano yung mga anek-anek na yan. So ngayon natutunan ko na hindi naman pala kailangan maraming nakalagay sa ating thumbnail, diba? Pwede mo pa rin naman ilagay yung sarili mo and yung place tapos onting text na lang. Pwedeng ilagay mo sa text na yon yung ano, yung pangalan ng place or parang question na nakakapag-create ng curiosity sa manonood. Nakita ko dito sa ano mo, sa most popular videos mo. Ayan, meron ka ditong 10k views and sa thumbnail na ginawa mo para sa akin, okay na siya. Kumbaga ito yung siguro sinasabi ko na hindi kailangan overcrowded yung pinaka-thumbnail natin. So dito para sa akin nakuha mo na yung saktuhang dami ng element na kailangan ilagay sa isang thumbnail. Ayun, overall marunong ka naman na gumawa ng thumbnail mo. Improvement na lang ang kailangan para mas gumanda pa ito. So para sa akin, i-rate ko ito ng 7.5 over 10. If gusto nyo pala ng mga ganitong klaseng content, huwag mo kalimutan mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. At sagutin mo na nga rin po ang tanong kung gaano nga ba katagal ikaw gumagawa ng thumbnail. Samahan mo ng hashtag RodTV pa shoutout para ma-shoutout kita sa next ko pong video. So next na agad tayo para sa next thumbnail. So dito tayo kay Ate Poca Lil Angel. Ayan, dito sa thumbnail mo nakakatuwa makita yung thumbnail na ginagawa mo. Kasi para sa akin ano ka na, kumbaga marunong ka na po talagang gumawa ng clickable thumbnail at alam mo yung mga kailangan ilagay sa isang thumbnail. So nakikita ko dito more on travel vlogs ka. Tapos meron ka rin mga nahalong product review. Ayan. Ang dami mo na rin po palang upload sa YouTube. So, dahil kanina travel vlogs na yung review natin, punta naman tayo siguro sa product review.
Punta tayo dito. Ito sa Bello Ultra Sheer Sunscreen Stick Review. So, sa thumbnail ng mga skincare product review, ang pinaka-importante talaga dyan is mapakita natin yung before and after result or kahit yung final result na lang ng product sa skin mo. Kaya kadalasan makikita nyo, mga makikinis na mukha ang bumubungad no sa mga thumbnails ng mga ganitong klaseng content. Sa thumbnail niya, 'di ba? Nakikita naman natin sobrang simple lang napakita niya na yung mukha niya plus yung product mismo at yung paglagay rin pala nito mismo sa mukha niya. So, ganun lang kasimple, 'di ba? Kumbaga para sa akin okay na to kasi very self-explanatory na yung thumbnail niya na kapag into skincare product ka, magigets mo na agad no kung ano yung video or kung ano yung dapat mong i-expect sa video. So, kung sakaling ganito yung mga content mo, so yung pinakauna mong magandang gawin is show your face and show the product agad. Kasi yun yung pinaka-importante. Sometimes, ang paglalagay din ng text is okay din para sa curiosity. Baga dun mo ilalagay yung mga word na effective ba, mura lang ba, or pumuti ba, mga ganun, di ba? Pero ayun nga, based sa pag-check ko sa channel mo, Ate Po Khalil, marunong ka na talaga gumawa ng thumbnail. Kumbaga, bihasa ka na or sanay ka na rin. At dito nga sa most popular video mo na merong 1.6 million views, nakita ko dito na sobrang okay na okay yung thumbnail na ginawa mo. I think yung mga ganitong klaseng thumbnail para sa ganitong klaseng content ay perfect talaga. So, good job ate, at yung rate ko sa thumbnail mo ay 9/10. So, next thumbnail na tayo. So, next natin si Ulysses Arts and Crafts. Ayan, isa rito sa mga active sa ating YouTube channel. So, sa channel name pa lang na Arts and Crafts, alam ko na yung mga dapat kong i-expect sa mga videos niya. So, sa pagkakaalam ko, si Yuli ay person with disability, pero sa ganitong klaseng mga videos with ability ata ang tamang term kasi hindi lahat kayang gawin ang mga ganitong klaseng art. So, congrats agad, Yuli. Kasi naalala ko kapag may mga ganito akong project, hindi ako yung gumagawa kasi hindi talaga ako marunong. So, piliin natin dito is yung, ano ba pwede natin piliin? Siguro ito, how to make helicopter. Punta natin ng thumbnail niya. So, ang masasabi ko sa thumbnail niya, guys, ang galing actually ng thumbnail niya kasi, syempre, pinakita niya na agad dito yung final output nung ginagawa niya. Pero syempre, if curious tayo or gusto nating malaman kung paano yung process or paano ito gawin, syempre nandoon yon sa video. Siguro, Yuli, ang suggest ko na lang sa thumbnail mo is after mo nga siya gawin, tama to, picturean mo. Tapos, ilagay mo siya sa isang app, yung mga background, auto background remover. Tanggalan mo siya ng background, tapos ilagay mo siya sa isang plain color na background na mas magpo-pop up yung pinaka project or yung output na ginagawa mo. I think doon siya mas magko-complement. Para sa akin kasi yung kulay green dito na background is medyo hindi siya ganun ka attractive tignan sa akin. So, mas maganda talaga kung ilipat mo siya ng background. Kung makikita mo kasi yung thumbnail ng iba na gumagawa rin siguro ng arts about sa popsicle sticks, sobrang plain lang and sobrang minimal lang ng background. Nakita ko rin dito sa most popular video mo na may 17,000 views, how to make a hypersonic jet paper. Ito tamang-tama to kasi syempre puti yung papel tapos yung kulay ng background niya medyo dark, no, para mas mag-pop up yung pinaka-project or yung pinaka-jet na ginagawa mo. So, okay na okay siya para sa ganitong klaseng content. So, katulad dito sa katabi niya, medyo yung yung pagkakagawa mo ng text is masyadong hindi readable. So, mas maganda lakihan natin yung medyo, alam mo yun, pag nadaanan or na-scroll lang tao is mababasa niya agad. So, I think yun yung mga bagay na kailangan mo improve. And hindi rin kasi ako fan ng color green na plain na background. So, ayun nga ang nasuggest ko. Pero para sa thumbnail na ganito, i-rate ko siya ng 7/10. Next na tayo. Next natin guys, si Amihan Stories. Ayan. So, yung ganitong klaseng thumbnail guys ay sobrang unique no para sa ganitong klaseng content. Siguro ganito nga talaga yung pinaka parang meta no sa mga taong gusto lang makinig sa mga love stories or Tagalog love stories. Kumbaga yung ganitong klaseng thumbnail is very okay na para sa kanila. Kumbaga gets na nila na love stories tong ganitong klaseng video. Kasi kapag nakakita rin ako ng mga ganitong klaseng content, ganitong format nga rin po ang sinusunod nila. So, pili tayo ng isa.
Itong latest niya. So, una ko napansin is HD yung thumbnail niya. So, good job agad para sa bagay na yon. Para sa akin, okay na rin yung ganitong thumbnail, yung may picture ng mga tao. I think it represent lang yung character. Para lang rin ma-imagine ng makikinig kung anong itsura ng mga character na mapapakinggan nila sa story. So, parang ganon. May title siya, pero dito, para sa akin, kung malabo yung mata ng magbabasa, hindi niya ito mababasa. So, para sa akin, para lang mas lumaki yung text, mas iklian mo na lang sana. So, sometimes, kung katulad kayo sa case ni Amihan Stories, hindi nyo na rin talaga kailangan pang sumabay sa mga thumbnail style na nakikita nyo. Kasi kung effective naman na yung thumbnail na ginagawa mo, hindi mo na kailangan pang baguhin pa or gumaya sa iba. Kasi kumbaga nakagawa ka na ng familiarity sa mga audience mo na kapag ganito yung thumbnail, maaalala agad nila si Amihan Stories ito. So, kung may improve ka na lang, sobrang liit na lang talaga kasi alam mo naman na kung paano gumawa ng thumbnail. So, I rate it ng 9/10. So, next thumbnail na tayo. Punta tayo kay Sir Joboy TV. Ayan. Ito, cooking video, mga pagluluto. Ayan, oh. Sarap. Grabe no, sarap tignan ng mga thumbnails niya. Para akong nasa karinderya. Tapos, tumitingin ako ng mga bagong luto doon, di ba? Di ko alam, Sir Joboy, kung may nagsabi na sa'yo, pero dahil nakikita ko kasi yung mga mukha mo dito sa thumbnail, parang hawig mo si Kuya Jobert. Pero compliment yun, sir, kasi fan na fan ako ni Kuya Jobert, as in. Parang mas gusto ko tignan yung thumbnail ni Sir Joboy ng ganito, yung maramihan. Para sa akin, okay na ako doon sa text, sa kulay ng text na kulay puti, kasi mas nagpa-pop up siya sa ulam. Siguro nga lang, yung lagyan mo, i-consistent mo na lang po na lagyan ng mga shadow yung mga text kasi yung iba parang wala eh. Then tama yung mga posing mo dito, sir, sa ibang thumbnail mo, parang yung iba masaya ka, yung iba hawak mo yung ulam, parang inaalok mo sila na kumain, pero dito kasi sa last upload mo or sa previous upload mo, medyo seryoso yung mukha mo. So para sa akin, mas maganda kung nakasmile ka lang palagi katulad ng iba mong thumbnails, and consistent mo lang yun, sir, kasi para sa akin, alam mo na yung mga dapat mong gawin sa thumbnail kasi sobrang meron ka ng uniformity. Kumbaga, yung mga thumbnail mo ay uniform na. Kung lagi akong nanonood sa'yo, malalaman ko na yung thumbnail na ganito ay kay Sir Joboy. So, para sa akin, good job ito. Ayun, sana marami ka pang ulam na magawa, and hindi ko na kayang magtagal pa sa thumbnail mo kasi magugutom lang ako talaga, sir, kasi ang sarap talaga tignan. So, para sa akin, i-rate ito ng 9.5/10. So, sa 5 channels pala na na-feature ko, alam kong wala kayong idea na nandito kayo sa video na ito. Pero gusto ko lang sabihin na sobrang salamat sa pagiging active nyo sa channel kahit hindi ako ganun kadalas mag-upload ng mga videos. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Bago ko rin pala sabihin kung paano nga ba kayo makakasali para sa next thumbnail review natin, gusto ko muna makahingi ng opinion nyo or ideas kasi plano ko pong gumawa ng isang YouTube coaching services para sa aking mga subscribers. Para lang rin po pala ito sa mga may gusto kasi hindi ko rin naman siya kayang gawin ng libre at para sa lahat. Pero ayun nga, I will make sure to do my best para i-guide kayo, para i-review yung channel nyo, tulungan kayo sa mga dapat yung i-improve or sagutin yung mga concerns nyo sa channel nyo. And kung sakali lang po na interested kayo, pwede nyo akong i-reach out sa aking Gmail na lalabas sa screen. So, paano nga ba sumali sa next thumbnail review natin? First is dapat naka-like ka sa video na ito. Second, dapat naka-subscribe ka and naka-hit yung bell button para updated ka sa mga bago ko pong uploads. And third, mag-fill up ka po sa Google Form registration na ilalagay ko po yung link sa description ko. Sagutin mo lang doon yung mga tanong and you are good to go. Magra-random pick pala tayo sa mga entries na sasali sa ating next thumbnail review, and siguro 3 to 5 thumbnails yung i-review natin per episode. So, sana masundan natin ito. At ayun, i-like nyo lang yung video. Paabutin nyo pala to ng 300 likes para mas mabilis tayo makagawa. And ayun lang. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out.